Hallelujah. Once again, magandang umaga po sa bawat isa. Okay, kung meron pa po mga nasa labas, just come inside. Just fill up yung mga upuan nating bakante dito bago tayo mag-umpisa. Amen? So, meron pa bang nasa labas, nasa coffee, or nasa labas pa naghihintay? Pasok na po kayo dahil lalakad na po yung trend natin. Amen? So, once again, before we read the text and the message this morning, can we greet yung mga tao na katabi mo ngayon? Say it, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Okay, can we bow down our head and just ask the guidance of the Holy Spirit sa umagang ito? Pero maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Once again, kami ay patuloy na dumudulog sa iyong presensya sa umagang ito. Thank you for the new life, the new blessing, protection, and Lord, the love na patuloy namin nararanasan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Pero salamat at sa umagang ito, samahan niyo kami, Panginoon, upang aming mapag-aralan ng iyong salita. Ito ay patuloy na magbigay sa amin ng lakas sa aming buhay spiritual, O Diyos. At alam namin, Panginoon, O Diyos, ng iyong salita ay patuloy itong tumibo, Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos. Dito po ito manatili na kami ay nakikinig, Panginoon, bagkos ang iyong salita ay aming maisabuhay, Panginoon, O Diyos. Ngayon, marami po salamat at we ask the guidance, the anointing of the Holy Spirit of God. Kaya mo, O Diyos, na ikaw ang patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa habang kami ay nakikinig ng iyong salita sa umagang ito. Panginoon, marami po salamat once again sa inyong lahat, ang papurit parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Once again, ako dito sa the second Friday of the month of June, and our theme is Faithful till the end. Actually, ito ay the whole team natin, but every month ay nagbabago tayong team. But of course, yung Faithful to the end, ito ay the whole year natin na mako-connected natin, bawat team natin, the year of 2026. At kasama ito sa ating mga local churches natin sa Pilipinas. No? So, umagang ito, ay buksan niyo po ang ating mga Bible. Even ito may physical or nasa cellphone man, Matthew 24 verse 12 to 13, a New King James Version. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, but he who endures to the end shall be saved. Ito ay New King James Version, but yung NIV version, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. Kanina, lawlessness. Sa NIV version, increase of wickedness. And NLT, sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold, but the one who endures to the end will be saved. So umagang ito, I give the title this morning, When Love Grow Cold. When Love Grow Cold. Pwede natin tapikin yung mga taong katabi natin. Nanglalamig ka ba? Nanglalamig ka ba? Oh, parang ang sagot ng iba, Pastor, love life ko lang ang naglalamig. Love life ko lang ang naglalamig. Pero yung relasyon sa Diyos, laging mainit. When love grow cold. No? Mga kapatid, sa umagang ito, kung ating papansinin kabilis, magbago ang puso ng bawat tao. No? Maraming tao dati ay masigasig sa Panginoon. Dati sila ay aktibo sa ministry, masipag sa panalangin, at masaya sa lahat. Sa pagsamba, we are excited na lahat tayo ay dumadalo palagi. May paglipas ng panahon, tilang
yung apoy, yung pagmamahal, yung init natin ay unti-unting lumalamig ang kanilang relasyon sa Diyos. No? Parang hindi naman sila biglang tumalikod, but of course, hindi naman sila agad nagkasala. Hindi agad nagkasala ng malaki, ngunit dahan-dahan na nagiging malamig yung relasyon sa Diyos. No? When love grow cold. No? Habang papalapit ang kanyang pagbalik, ay ito mismo ang babala ni Jesus. Ito sa text natin. Ito yung mismo yung Matthew 24, verse 12 to 13. No? Habang papalapit ang kanyang pagbabalik, ay hindi lamang nagkakaroon ng digmaan, kaguluhan, o pandaraya o panglilang, magkakaroon din ng spiritual coldness. Kung titignan natin yung verses na binasa natin kanina, sa verse, yung New King James Version and another translation, lawlessness, increase of wickedness, then increase of wickedness, parang parehas lang. Meron yung isa yan. But, sa verse 13, but he who endures to the end shall be saved. But yung kaduktong ng lawlessness will abound, the love of many will grow cold. And another translation, no, the love of most will grow cold. Another translation, the love of most will grow cold. Kaya ang tanong ay, ang nakakalungkot ay hindi lang sinabi ni Jesus na the love of you, but ang sinabi niya ito, the love of you ang lalamig, but ang sinabi niya, the love of many. No? Ibig sabihin, maraming maapektuhan, maraming maglalamig. Kaya ang tanong sa umagang ito ay, paano tayo mananatiling mainit sa pag-ibig sa Diyos sa panahon ng lumalamig ang mundong ito? Lumalamig hindi sa panahon, but lumalamig ang relasyon sa Diyos. No? Kunin natin yung background nito, yung background ng Matthew 24. Ito yung bahagi na tawag na the Olive Discourse, o ito yung pagtuturo ng Panginoon sa bundok ng Olibo. Referred to major prophetic teaching given by Jesus Christ to His disciple. It is location the Mount of Olives just outside Jerusalem. And I consider Jesus the most extensive o isang malawak na pagtuturo about the end times. At ito yung pagtuturo ni Jesus kung saan yung kanyang mga alagad kasama niya sa bundok ng Olibo tungkol sa pangyayari sa kanyang pagbabalik. At sa verse 24, Matthew 24 verse 3, kung iatras natin, nagtanong mga disipulo dito, the disciple came to him privately and tell us, they said, when will be happen? When will this happen? And what will be the sign of your coming in the end of the age? Habang nakaupo ang ating Panginoon, dumapit privately ang kanyang mga alagad, Panginoon, kailan to mangyayari? Kailan mangyayari yung mga sinasabi mo ngayon? At bilang sagot, ito nakita natin sa Matthew 24 verse 3, at bilang sagot, ay inilarawan ng ating Panginoong Jesus ang tanda o sign sa mga huling panahon at very visible to ngayon. No? False Christ, wars and rumors of wars, famines, earthquake, persecution, false prophet. No? At sa gitna ng lahat ng ito, ay sinabi ng Matthew 24 verse 12 to 13, hindi lamang pala panglabas na kaguluhan ang problema. Kung nakita natin ngayon, false Christ, marami nagtuturo ng mali, wars and rumors of war, very visible to sa atin, at kitang-kita natin to in our own eyes, nangyayari ito sa bansang ito. Famines, earthquake, at katatapos lang, persecution, false prophet. So lahat ng yan ay visible na nangyayari ngayon. But ang isang tanong dito ay, hindi lang pala panlabas na kaguluhan ang problema ngayon. Meron din panloob na problema ang paglalamig o yung relasyon natin sa Diyos. At dapat yun ang bantayan natin. Nakikita natin ngayon yung very visible na pangyayari ngayon, famines, war, earthquake, persecution, false prophet, false Christ. Sa panahon na lumalaganap ang kasamaan, tinawag tayo ni Kristo na manatiling nag-aalab ang pag-ibig natin matatag sa pananampalataya hanggang wakas. No? Kaya nga, faithful till the end. And this morning, I will give you 4 points na pwede ito magbigay
ng kalakasan natin sa ating buhay spiritual. Number one. Number one is abounding lawlessness. Danger, do not enter. Danger, abounding lawlessness. No? Lawlessness, ano ba sa Tagalog yung lawlessness? Ha? Hirap, no? Dendalo? Merong binigay doon kanina, rampant. Ano ibig sabihin? Naglipana. Naglipana ang kasamaan. Naglipana ang kasalanan. Kawalan ng hustisya. Sabi ng verse 12a, because lawlessness will abound. Yung salitang lawlessness ay in the Greek word is described the state of living without rules, contempt or established order, or acting outside moral and legal boundaries. Pag sinabi natin lawlessness, in Greek word, they call anomia o anomia. Merong medical word dito na medical condition na anomia. So may mga nurse dito. Pag sinabing anomia, ito ay consistent in ability to recall the name of the people or object or place. Pag sinabing anomia, it's a medical term, but in spiritual thing, in Greek word, they describe the state of living without rules or contempt or established order or to acting outside a moral and legal boundaries. Wala ka nang sinisino. No? Ang ibig sabihin nito ay rebellions against God, disregard for God's law, living according to self-will. Hindi lang ito tungkol sa kriminalidad, but ito ay pagtanggi sa otoridad ng Diyos sa ating buhay. Living according to self-will. Ibig sabihin, parang kapag ang tao ay nagsabing, ako ang masusunod, wala akong pakialam sa utos ng Diyos, susundin ko kung ano ang gusto ko. They call iyan ay lawlessness or wickedness. Yung wala ka ng pakialam, hindi mo na pinapakinggan yung payo ng ibang tao. Hindi mo na sinisino kung sino yung kaharap mo. Parang ako na lang ang masusunod. Ako na lang ang susundin nyo. Wala akong pakialam sa Diyos. Wala akong pakialam sa sinasabi na salita ng Diyos. At marami yan. Tinataliwas, binabaliktad ang salita ng Panginoon. At ang susundin ko lang ay yung gusto ko. Yun ang mahirap. Yung sarili mo na lang ang nasusunod. Yung sarili mo na lang yung gusto mong mangyari. Yan ay lawlessness or wickedness sa harap ng Panginoon. Ano yan? Ibig kong sabihin, makikita natin to ngayon sa mundong ito. Tinatawag na mali ang tama. Tinatawag ng tama ang mali. I remember one of the preacher in the Philippines, yung gay parade, gay pride, no? Habang siya nag-share ng Word of God, pinagtatawanan siya, winawisikan siya ng tubig. No? Nakakalungkot kasi minsan yung kamalian ay unti-unti na nating naa-adapt. Yung kasalanan unti-unti nating sinasabi na tama naman yan dahil nagmamahalan sila. Maraming taong ayaw magpasakop sa katotohanan ng Diyos. Ang kasalanan hindi na kinakaya kundi pinagmamalaki na ito. Kapag lumaganap ang kasamaan sa lipunan, of course, lahat ng pamilya, lahat ng mananampalataya ay maapektuhan. Tandaan natin, hindi tayo immune sa influence ng mundong ito, ngunit kung araw-araw tayong exposed sa ungodly influence, worldly values, o simple lifestyle, unti-unti ay naapektuhan yung ating buhay spiritual. Amen ba doon? Kapag tayo araw-araw kasalamuhan natin yung ungodly influence, worldly values, simple na lifestyle, yung makasalanan na buhay, ay unti-unti na apektuhan yung ating spiritual na buhay. Yung measure tape, yung 1 centimeter nito, merong 10 mm to.
Tama? Isang metro, meron isang meter to. Tama ba sa mga engineer na narito? Tapos yung 1 feet, meron 12 inches to. Balikan ko yung maliit. Yung 1 centimeter, meron 10 mm to. In 10 mm na yon, napakaliit nun. 1 mm, napakaliit nun. Ano ibig kong sabihin? Yung maliit na bagay, parang ine-ignore natin eh. For example, nasanay ka nang pumasok, laging late sa trabaho. Nakikiraan na ako kung meron man. Sabi natin, maliit lang yan eh. Late lang ako 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes. Ngayon, kapag araw-araw mo na napapractice yan, normal na sa'yo yan eh. Tama? Even the church, ay hindi pa sila nag-uumpisa. Pwede pa akong malate. Kung isang maliit na kudlet, sa centimeter, isang guhit lang hindi mo makita. Pero ikaw, parang naisip mo, okay lang malate kasi maaga pa naman. Pero on the way, on the practice na ginagawa natin, unti-unti na-adapt mo yan. Parang nagiging normal na sa'yo na palagi kang late. Tama ba? Tapikin nga natin katabi natin, late ka ba ngayon? Eto, yung mga tao na matagal nang nakatira, ito muna, bigyan ko isang ilustrasyon. Yung mga taong matagal nang nakatira sa mabahong lugar. No? Yung mga taong nakatira sa mabahong lugar. No? Ngayon, kapag sabi nakatira ka dyan, naaamoy mo yung baho na yan araw-araw eh. Kapag ikay tumira yan ng unang linggo, ang baho naman. Pangalawang linggo, ang baho naman. Pang-isang buwan, mabaho. Pag isang taon ka na dyan, okay na. Tama ba? Tama. Why? Because sanay ka na eh. Sanay ka na sa bahong yan. Sa una na amoy natin, ngunit habang tumatagal, nasasanay na tayo. At ganito rin ang kasalanan. Kapag palagi nating nakikita, naririnig, nagiging normal sa ating paningin. Hello? Amen ba doon? Kung lagi nating nakita, nakabalandra lahat siya sa social media, sa ating mga cellphone, lagi nating nakikita. Marami nagpapakasal, lalaki at babae. Ngayon, normal na. Sanay na tayo sa baho eh. Hello? Tandaan natin, abounding lowliness, at because lowliness will abound, danger do not enter. Amen? Even sa maliit na bagay, maging tapat tayo. Amen? Wag natin sabihin na, Pastor, lang to ilang minuto lang to. Pastor, tumagay lang ako eh. Pastor, konti lang, nakapagsinungaling lang ako. Pero unti-unti, binibigyan mo ng pintuan ang dyablo sa buhay mo. No? Number 1, danger of abounding lawlessness. Number 2, danger called love. Keep out. And because the lowliness will abound, the love of many will grow cold. Sa atin, very visible na sinabi ko kanina, lahat ng lindol, mga false prophet, false teaching, o sabihin natin, lahat ng nangyayari, wars, nangyayari na lahat yan. Very visible na sa atin lahat yan. How about the cold love? And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Ang salitang love dito ay agape love. Ito ang pag-ibig ng Diyos pag-ibig para sa Diyos at sa ating kapwa. And grow cold, alarawan ng apoy
na unti-unti itong namamatay mo at hindi ito bigla ang pagkawala. Ito ay gradual decline. Unti-unti, dahan-dahan, tahimik. Hindi mo alam na minsan pala, nandiyan ka na pala sa kasalanan. Kasama mo na pala yung mga tao na dati ay sinasabi mo, kayo ay nasa kasalanan. Pero hindi mo alam, unti-unti ay nakikita mo na nandiyan ka pala. Ito ay gradual. Hindi ka na lang paggising kagad sa umaga ay nanglalamig ka, hindi ganon. Gradual, unti-unti, dahan-dahan, tahimik. Bibigyan ko rin ng mga signs para makita natin. Signs of cold love. Number 1 is loss of passion for God. Ano ibig sabihin? Dati, very excited tayong sumamba sa Diyos. Never tayong malate. Dumarating ka rito, ikaw ang kanaunahan nandito, inaayos yung mga silya, naglilinis ka. Ngayon, napipilitan na lang. Dati sabit na sabit ka magbasa ng Biblia. Ngayon, bihira na lang magbukas ng Biblia. Loss of passion for God. Sa umaga, ang buhay Kristiyano, hindi ito sprint, marathon. Lagi tayong may nagpo-post dito na meron tayong Bible reading. Hindi man ako nakakasunod, nahuhuli man ako, binabasa ko every day, even 1 chapter, pero hindi ako timitigil. Bago ako bumaba ng kotse, dahil may Bible ako sa kotse, bago ako bumaba doon, bago pumasok sa trabaho, at least 1 chapter babasa ko. No? Even ako may nalilate doon sa mga reading date natin, pero every day, at least 1 chapter babasa ko. Hindi ito pabilisan. Hindi ito pagalingan. But consistency. Nagpapatuloy tayo. No? Kahit sa panahon ng giyera, ng panghihina, no? Kailangan tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pangalawa, sign of a cold love. Loss of love for people. Madaling magalit. Madaling magtanim ng sama ng loob. Ayaw magpatawad. Makikiraan na ulit ako. Loss of love for people. Yung konting bahagyang may sinabi lang sa'yo, galit ka na. Madaling magtanim ng sama ng loob. Ayaw magpatawad. This is a sign of a cold love. Tapi kami katabi mo ngayon. I-release mo na yan. Amen? Release mo na yung galit mo. Release mo na yung sama ng loob mo. Diba? Magpatawad ka na. Amen? Loss of burden for soul. Dati, concern ka sa kaligtasan ng iba. Ngayon, puro parang sarili mo na lang ang nakikita mo. Tandaan natin, hindi sinabi ni Jesus, their faith will grow cold, but ang sinabi niya ito, their love grow cold. Yung pagmamahal, ito ay maglalamig dahil ang tunay na sukatan ng spiritual condition ay hindi sa dami ng alam, kundi sa lalim ng pag-ibig natin sa Diyos. Hindi ito maaaring marami kang alam sa Biblia, ngunit malamig naman ang puso mo sa Diyos. Bago ako pumunta sa pangatlo, bibigyan ko ng illustration. For example, ang basong ito, punong-puno ito ng mainit na kape. Okay? Hindi ko mahawakan sa init. Ayan. Dadaling ko ito. Sino mahilig sa kape dito? Okay? For example, hiniram ko muna Sir Golda doon. Naka-display, ha? Hiniram ko. Okay? Punong-puno ito ng kape na napakainit na kape. Amen? Habang ito'y kape ito mainit, di ko mahawakan, ilagay ko ngayon muna dito. Ngayon, bigyan niyo ako ng 3 bagay kung gusto kong palamigin yung kape na ito. Ano pwede kong gawin? Lagyan ng yelo? Ano pa? Ha? Electric pan? Ano pa? Exactly. Iwanan
o pabayaan lang? Ano ibig sabihin? Hindi mo na kailangan lagyan ng yelo para lumig. Pabayaan mo lang. Simple lang. Kapag napabayaan mong magbasa ng Biblia, hello? Pag napabayaan mong manalangin, pag napabayaan mong sumamba, I'm sure unti-unting lalamig ang kape. Word, pabayaan mo lang. Ano yung napabayaan natin ngayon? Hello? Amen? Hindi na kailangan lagyan ng yelo ang mainit na kape. Hindi mo kailangan tutukan ng electric fan. Pabayaan mo lang yan, unti-unti nang lalamig yan. At ganito sa mundong ito. Kapag unti-unti niyayakap mo ang sanlibutan, hindi mo alam, malamig na pala ang relasyon mo sa Diyos. You are in danger. Sign of cold love, loss of passion for God, loss of love for people, loss of burden for soul. Kanina sabi ko ay unti-unti inaalis yung init at yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Number 1, danger of abounding loneliness, danger of cold love, and number 3 is call to endure. But he who endures to the end shall be saved. Romans chapter 5 verse 3 to 4, not only so, but we also glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope of salvation. Yung salitang endures ay nangangahulugan remain steadfast, stay faithful, continue under pressure. At hindi ito madali sa buhay ng kirang Kristiyan. Ito ay buhay na manatiling tapat kahit mahirap. One of the biblical truth, ang tunay na pananampalataya at pagkapatuloy, hindi ito perfecto, ngunit nagpapatuloy tayo. May mga pagkakataon na tayo nadadapa, may pagkakataon na tayo nasasaktan, ngunit hindi tayo susuko. Tapikin ka tabi mo, kapatid, laban lang. Amen? Walang susuko. Amen? Amen ba doon? Amen? Pag sinabi yung, but he who endures to the end shall be saved. Call to endure. As ang endure ay nahulugan na remain steadfast, stay faithful, continue even under pressure. Tandaan natin, sinabi ko kanina, yung marathon, tayo ay, as a Christian, tayo ay tumatakbo sa marathon, hindi sprint. Hindi panalo ang pinakamabilis sa umpisa. Kapag, di ba na, pagtakbuhan, ay meron kagad tumatakbo na napakabilis. Pero hindi pa siya dinideclare na panalo. Ang panalo ay yung yung nakakatapos. Amen? Marami nagsisimulang mainit, ngunit ang malaga ay manatiling tapat hanggang wakas. Kapag dumating yung pagsubok, pag-uusig o tukso o pagkadismaya, huwag susuko. Manatili tayo kay Kristo. Amen? And last, number 4. Number 1 is abounding lawlessness. Number 2 is danger of cold love. Number 3 is call to endure. And number 4, promise to the faithful. Promise to the faithful. But he who endures to the end shall be saved. Ito yung promise niya. Being confident of this very thing, that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Hindi tinuturo ng Biblia na tayo naligtas sa pamamagitan ng pagtitiis mo, at naliligtas tayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang punto ni Jesus dito ay ang pananatili sa pagtitiis ay ebidensya o patunay na tayo ay yung kaligtasan at tunay na mananampalataya na iniingatan ng Diyos hanggang wakas. Part ito ng ating buhay. Ibig sabihin kapag ikaw ay nagtitis, ligtas ka na, ito ay bunga at katunayan na tayo ay iniingatan ng Diyos hanggang sa huling araw. Amen? Tandaan natin, no one is not out
of my hands, sabi ng John chapter 28. Ang ating pag-asa hindi yung ating lakas, ang ating pag-asa ay nasa katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may panghihina, lahat tayo nagkakamali. Tandaan natin, kung tayo nagkukulang, kung tayo nagkakamali, ang Diyos ay laging tapat sa atin. Yun ang maganda. Ang Diyos ay laging tapat sa atin. Kapag tayo nanghihina, siya ang nagpapalakas sa atin. Kapag tayo nadapa, siya ang bumabangon sa atin. Kapag tayo naliligaw, siya yung gumagabay sa atin. Ilang practical na application na pwede nating gawin para panghawakan natin tayo maging tapat sa Panginoon. Number 1, stay in God's Word. Manatili tayo sa Kanyang salita. Araw-araw, lahat tayo ay magbasa. Lagi tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Hindi sapat yung Sunday lamang. Hindi sapat na tayo ay pumupunta lang dito. Hindi sapat na tayo ay tinatas lang yung ating mga kamay. Upang tayo maging tapat sa pangako ng Diyos, maging tapat sa Diyos, sa harapan ng Panginoon, stay in God's words. Maintain yung ating pananalangin. Stay connected to the church. Tandaan natin, kaya kailangan na importante na narito tayo sa church. Tandaan natin yung isang baga, yung uling na may baga, hindi ito lalakas kapag ito'y nag-iisa lang. Diba? Pero pag sama-sama na maraming baga, ito ay nag-create ng apoy. Nag-create ng matinding init. No? At guard yung ating mga puso. Mag-ingat sa mga compromise, bitterness, worldly influence, and hidden sin. Kung meron ka pang hidden sin, bitterness, worldly influence, compromise, lalo na yung faith natin, nako-compromise minsan. No? Tandaan natin, guard yung ating mga puso. Dahil hindi natin alam, ay unti-unti na pala naglalamig yung relasyon natin sa Diyos. Keep looking to Christ, hindi sa tao, hindi sa sarili, kundi kay Jesus lamang. Keep looking for Christ. Tandaan natin, minsan, nakatingin tayo sa mga taong nakikita natin na pwedeng makatulong sa atin. Dahil yung taong yan, pwedeng mawalan pwedeng sabihin natin magkulang. Kapag umasa ka sa isang tao, sabi ng salita ng Biblia, ikaw na yung pinakakawawang tao. Tandaan natin, habang nakikita natin yung sitwasyon ngayon, lalaganap yung kasamaan, lalamig ang pag-ibig, at susubukin yung ating pananampalataya. Pero ang maganda rito ay may mga taong mananatiling tapat. May mga taong hindi maglalamig yung kanilang pag-ibig. May mga taong magtitiis hanggang wakas dahil ang Diyos mismo ang mag-iingat sa kanila. Sa araw na ito, pwede natin tanungin yung ating sarili. Mainit pa ba yung aking pag-ibig kay Kristo? O mas mahal ko pa siya ngayon kaysa noon? Or kung bumalik ang ating Panginoong Jesus, handa ba tayo? And conclusion, manatiling mainit ang pag-ibig kay Kristo. Faithful, not just in the beginning. Faithful, not just in the middle. Faithful till the end. Amen?